Hello guys! Hello Earth Signs! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin ito ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. At ay daily tarot reading, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay guys. So, comment down below if you are resonated dito. May iba ba sa inyo na kasalukuyang nasa sitwasyon ng restrictions? Kasi restrictions to eh. Pwedeng may kakilala kang nakakulong. Talaga, literal naka-jail, imprisoned. Or pwedeng ikaw lang to na nakakaramdam ng imprisonment sa isang relationship, sa isang trabaho. Or parang ang ginagawa mo lang is nagkukulong ka lang sa loob ng kwarto. Parang ganun. Sa araw na ito, posibleng makatanggap kayo ng isang regalo. So, kung ano man itong kinakatakutan mo, like, natatakot ka sa pagkawala ng pera, relationship, or may mga anxiety and fear kayo or depression, sinasabi ng baraha, huwag kang matakot. Kasi sa araw na ito, posibleng makatanggap ka ng kasagutan. Posibleng makatanggap ka ng regalo from the universe, from our God, na pwedeng magbukas ng opportunity sa buhay mo para makaalis ka na dyan sa restrictions na pinagdadaanan. Okay, open your heart to love, Jesus. Okay. So, ang nakikita natin dito, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Pwedeng yung iba sa inyo dyan, galing sa relationship na toxic. Pwedeng may mga family members na kaaway ka, or pwedeng meron mga issue sa buhay mo na ayaw mong kalimutan. Parang ganon. Or, kung makikita mo dito is, ang restrictions na to is, hindi ka pa rin nakaka-move on from your past. 'Di ba? Hindi ka pa rin nakaka-move on from sa mga masasakit na nangyari sa nakaraan, or hindi ka pa rin nakaka-move on from sa mga tao, sitwasyon, or lalo na sa lugar na masakit para sa'yo. Okay? So, sa araw na ito, sinasabi ng barahan na it's time for you, from God na to, from Jesus na, it's time for you to open your heart, 'di ba? Kailangan na natin na alisin ang sarili natin sa restrictions, alisin natin ang sarili natin sa nakaraan, salubungin natin ang ating kasalukuyan and kinabukasan ng open heart, 'di ba? Buksan mo ulit yung puso mo. Kung wala ka ng tiwala, it's either relationship, trabaho, katrabaho, kapitbahay, kakilala. Kung wala ka ng tiwala, ngayong araw na ito is kailangan mo daw na magtiwala ulit, okay? Kasi nandito ka sa El Moria nandito ka sa gusto mong i-clear, gusto mong proteksyonan ang energy mo. Parang yun yung dahilan kung bakit ka nagtatago. Kasi nakikita ko sa'yo dito, pwedeng ikaw mismo yung gumagawa ng restriction sa sarili mo. Ikaw ay nagtatago, like invited ka sa mga occasion, hindi ka pumupunta, hindi ka lumalabas ng bahay nyo. Kung nagtatrabaho ka man, trabaho-bahay lang yung ginagawa mo. Kung nag-aaral, ganun din. Eskwelahan, bahay, parang ganun. So, parang kulang na yung buhay mo. Nawawalan ka ng interest dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa nakaraan. And dito sa clear and shield your energy, sinasabi ng baraha sa'yo dito na gusto mo lang naman na protection na ng peace of mind mo. Gusto mo lang naman na bigyan ng sarili mo ng parang protection against sa mga taong gustong kang saktan, or ayaw mo nang maulit. Ayaw mo nang maulit yung nangyari, or ayaw mo nang maulit yung nakaraan. So parang ano ka, defensive, napaka-defensive mo. Okay?
Okay, so nakikita ko sa'yo dito, air signs, may mga taong gustong pumasok sa buhay mo ulit. Pwedeng sila ay from your past. It's either past relationship, it's either past acquaintance, kapitbahay dati, kapamilya na medyo nawala ng connection or nawala ng tiwala, parang ganon. May mga taong gustong bumalik sa'yo or parang gustong balikan yung mga taong minahal mo or minahal ka for the past few years, parang ganon. But ngayon, nagdadalawang isip ka kung papapasukin mo ba sila ulit sa buhay mo, lalo na kung relationship ito. Okay? Parang sinasabi ng barahan na like, siguro karelasyon mo siya nung high school or nung nag-aaral ka pa, nung college, or kung nung nasa probinsya ka pa, or kung saan ka pa man. Okay? So, medyo nagdadalawang isip ka. Tama naman yun, di ba? Sumunod ka lang sa sinasabi ng intuition mo. Pag-isipan mong mabuti yung mga decision making mo bago ka gumawa ng decision. And kung makikita mo dito, may mga nakahang. It's either nakahang na relationship, nakahang na trabaho, nakahang na business, nakahang na opportunities or possibilities sa financial resources, financial freedom, ang posibleng gustong pumasok ulit sa buhay mo. So, for example, may mga trabaho kang dinecline before na posibleng magbukas ulit ng opportunity sa buhay mo. May mga relationship din na gano'n na parang nireject mo na or rineject ka. Or yung alam mo yon, may mga ligawan, relationship na hindi natuloy, posibleng kakatok ulit to sa pinto mo. Pwedeng ikaw ito na magkakagusto ulit sa kanya. Trabaho, ganun din. Pwedeng yung dati mong trabaho gusto kang pabalikin or yung trabahong ino-offer sa'yo na hindi mo tinanggap, i-offer ulit sa'yo. Okay? So, dito sa situation na to, kasi ano to decision making, sinasabi ng barahan na kailangan natin ng lakas loob. 'Di ba? So, kung hindi ka masaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung masaya ka, go, 'di ba? So, yun yung sinasabi sa iyo ng baraha. Huwag mong pipilitin ang sarili mo sa mga bagay-bagay na alam mong masasaktan ka lang. And huwag kang gagawa ng decision for the sake ng ibang tao. Like, okay, gagawin ko to kasi sabi ng nanay ko sabi ng magulang ko sabi ng tatay ko sabi ng girlfriend ko, sabi ng asawa ko. So, kung gagawin mo yon for the sake of someone else or kahit na relationship mo pa yan or dahil sa kailangan ko to kasi reputasyon ko to, wala kang freedom, wala kang happiness. So, make sure na yung decision making natin is depende sa kung ano yung laman ng puso mo, kung ano yung sinasabi ng kalooban mo. Okay? Sa hopes and dreams mo din, if ever na feeling mo hindi pa dumarating yung perfect timing para sa harvest season ng iyong mga hopes and dreams, manifestation, be strong. Okay, be patient, be strong, and be positive. Hawakan mo lang yung pangarap mo, and wag mong isusuko siya. Okay? Thank you guys, and see you again. Bye!